aksidente pala ang pambababae. Wow. Kumain kayo ng kumain. Baka mahuli kayo sa eskwela. Bilis! Sa likod ng pag-arte at pagpapatawa niya sa telebisyon, pelikula at sa social media, may mabigat na responsibilidad si Candy Pangilinan. Ano ba ang pagpuproseso ng pagkuha po ng PWD card sa kanang solo parent ID? Mag-isa niyang pinapalaki ang anak na si Quentin, 17 years old. 11 months nang madiagnose na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD under the autism spectrum si Quentin. At 9 months, napansin kasi minsan duling, minsan banlag, walang coordination. Totally kasing walang salita si Quentin nung time na yun. As in, totally no talk. Ganito po yan, open. Sige na. Quentin. Stop it! Sige na, Quentin. When he was finally diagnosed, ano yung nasa isip mo nun? Bilang ako to, meron kasi akong attitude na parang, okay, sige, go. May pag ganun pa akong attitude yung go, ito ba kailangan? O sige, hindi pa nagsisink in sa akin na lifetime ito. Are you happy? Yeah. How happy? Itinanong daw niya sa doktor kung kasalanan niya ang naging kondisyon ni Quentin. Nagtanong agad ako, kasalanan ko ba ho to? May kasalanan, saan ho to nakuha? So, syempre gusto mo malaman di ba? So, sabi niya, Candy, yung kung sinong may kasalanan at kung saan ang galing, I think at this point, dapat mas nagtutuon tayo ng pansin sa solusyon. I think dun ka dapat nakafocus. Mommy, go! Mommy, go! Ibinabahagi ni Candy sa social media ang mga karanasan at parenting style niya kay Quentin. 1, 2, 3. Sa videong ito, makikita kung paano hinahandle ni Candy ang tantrums ng anak. Mommy! What? There's no more orange. Later again. No! Mommy! You want mommy to be sad? Cards! No, you cannot play cards inside the car. I told you so. No. Meron sa therapy kasi na sinasabi nila na pag nagwala ang bata, huwag mo munang papansinin. Ignore. You have to ignore. Because once that you give in, the child will remember. And he will use that. Because hindi nga niya alam pa how to express himself, especially during the time that he was non-verbal. So nagwawala lang siya to get my attention. Ay! Totoo ko itong bata to. He would pull my hair, he would bite me, he would, spank. Hindi ako nagre-react. But even if ganun siya, nilalabas ko siya. Okay, good job. Kasi gusto kong makita niya yung mundo. Ayaw ko siya nasa loob ng bahay. Nilalabas ko siya. Nagkaroon na ba ng mga instances, halimbawa na pinuya yung anak mo, niloko? Nagkaroon na ba ng mga, nakaranas ka na ba ng mga ganun? Yes, several times. Nasabihan na ako sa labas na hindi ako marunong magturo ng bata, hindi ako marunong magdisiplina. Tapa! Hanggang tapa! Hanggang tapa! Tapa! Quentin, magkalma ka. There was a mall na parang nagwala si Quentin, ligiran siya ng mga security. Tapos sinabihan siya na bawal po maingay dito. Sabi ko, pasensya na ho kayo. Hindi ko siya pwede munang lapitan ngayon. Kasi hayaan ko muna ho siyang kumalma. Sabi ko, pasensya na ho kayo, special po yung bata. Tapos sinagot ako ng walang special dito. So hindi nila naiintindihan. Yung nasa utak ko, paano ba maiintindihan ng security na ma-explain ko sa kanya ng mas mabilis? Anong sabihin ko? Abnormal po Diba? Diba? Para mas mabilis niyang maintindihan. Siguro yan yung pinakamahirap, no? Yes. The people around you would really affect you. It shouldn't. This is between me and my son. No, Coach! Kwento ni Candy, hindi niya iniiwang nag-iisa si Quentin nung maliit pa. At kung may trabaho, sinisiguro raw niya na may kasama ang anak sa bahay. Pero habang lumalaki, tinuturuan niya si Quentin na maging independent. Katulong niya sa paggabay sa anak ang lola ni Quentin. Sinasanay si Quentin sa pagluluto, pagbe-bake. Oops, Quentin! Slowly! Slowly! Mami! Slowly lang. 1, 2, 3. Up. 1, 2, 3. Sama. Okay, 1, 2, 3. Paghihilamos at pag-aaral. Paano yung sound na may happy? Finally,
makakasama ko na talaga si Quintin kasi wala na po ako sa quarantine. Na-mention mo, lock-in taping, yan yung bubble eh. Diba? Na hindi ka pwedeng lumabas. Yes. And you're a single mom, di ang hirap. Yes, and I think it's also good because natututo siya ng independence. Because I want him to be independent. So ngayon, ginawan ko siya ng routine na siya mag-isa. Is my basin. Pati pagligo na mag-isa. Hindi ganyan, papunta doon. Mag-ayos ng kama. Kung naka-lock-in ako, nagre-report siya sa akin. Binibigyan ko siya ng responsibilities. To water the plants, to feed the fish, Birdie, minus Quintin. to feed the bird. Pagod ka na ba? Hindi ka ba tapos si Ate Pat na nagtapos? Binigyan ko siya ng mga hayop na alagaan para meron siya mga responsibilities. Pero ang pinakapangarap raw talaga ni Quintin, maging isang altar boy. Kaya sa tulong ng simbahan, unti-unti nilang sinasanay si Quintin. Ang tagal po niyang pinangarap yon na makahawak ng bell. Ang tagal niyang barkada ay puro mga lolo, puro mga lay minister. Mula nung bata siya dahil sabi nga niya gusto niya mag-lay minister kasi yung mga lay minister may electric pan. There's a coffee. Sa ngayon ay nagte-therapy si Quintin. Kailangan niya ng occupational, physical at speech therapy. Sobra. Sobrang gastos. Madami ako nag-give up. Nag-change ako ng lifestyle. Ako mismo. Ang mas importante, mabayaran ko may pang-therapy si Quintin. Next character. Lifetime ang therapy at suporta para sa nasa autism spectrum gaya ni Quintin. Here in the Philippines, you have to know that medical insurance, hindi sila tatanggapin. Hindi. Hindi. So ngayon meron na naman kami ina-applyan. Pinasok ko na sa kumpanya namin. Sinusubukan ko. Ewan ko kung tatanggapin na naman. Kung ano, baka silipin na naman. Di ba? Kaya naman kahit anong trabaho o role, tinatanggap daw ni Candy para sa therapy ng anak. Kung dati mapili pa ako kung anong trabaho, ngayon hindi. Lahat ng trabaho. Alam mo yung gano'n, yung sige. Kahit ano, tinatanggap ko. Kasi alam ko kailangan. You worry for your child. Paano kung mawala ka? Isa yan sa mga unang takot ko. Paano pag nawala ako? Paano yung anak ko? Sino mag-aalaga? Paano siya mabubuhay? Diba? Siyempre, I think that is every parent's worry. Especially if your child is differently abled. At kamakailan lang, sa wakas ay nangyari ang isa sa mga matagal nang gustong gawin ni Quintin, ang maging isang altar boy sa simbahan. Siyempre sobrang saya ko, kulang na lang mag-cartwheel ako, kaya lang sa simbahan po ako. So hindi ko po magawa. Kasi alam kong sobrang saya niya. So, I guess yung every milestone niya, parang may trophy every time. I think lahat ng parents ganon. May differently abled man ang anak mo, normal ang anak mo, 'di ba? Basta merong achievement ang anak mo, maliit man o malaki, ikaw ang natutuwa dito. Dahil alam mong natutuwa ang anak mo na nagawa niya ito. Bye guys! Good night! Please click and subscribe our videos. Slowly. Like and subscribe.